Binaha ang iba't ibang lugar sa bansa dahil sa ilang araw ng pag-ulan dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo. Nag-iwan na rin ito ng halos 200 patay. Magbabalita, Simon Gualvez. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang makita ang bangkay ng lalaking nakuha sa Angat River sa Bustos, Bulacan itong Miyerkules. Kinilalang biktima na si Dave Mangahas, 24 anyos at surveyor na isang kumpanya. Sa investigasyon, nagsasagawa ng survey sa flood control project si Mangahas kasama si Engineer Roxanne Limus, 38 anyos. Pero natangay si Mangahas ng malakas na agos sa ilog. Nagsisurvey po may ginagawa po kasi yung bike ko may sinusunod. Naglalakad lang po siya, tapos siguro po na lubog. Kasi ito pong ilog na to, hindi pantay. So meron po dyan na minsan may whirlpool. Siguro doon po siya nalubog. Sinubukan siyang sagipin ni Engineer Limus pero maging ito ay tinangay ng tubig at patuloy pang hinahanap. Nagmistulang ilog ang kaling ito sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan kasunod ng malakas na ulan. Bumalik daw sa kanilang tubig na hindi makaagos sa isang estero dahil sa makipot na daan. Malalakas na alon naman ang humampas sa dalampasigan sa Sitio Japila nitong Miyerkules. Kaya walang makalaot. Bandang hapon, bahagyang kumalma ang panahon. Pero dahil maraming hindi makapag-island hopping, apektado rin ang trabaho ng mga tour guide. Gaya ni Dante, nararakit muna sa konstruksyon. Basta kumikita kami, mayroong makabili lang kami ng pagkain, sapat na. Survivor po talaga kasi ganun talaga, kailangan kumapit sa kahit mababa ang sweldo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng El Nido, halos 200 pamilyang nasa evacuation center sa 11 barangay. Pumalo naman sa 1.3 million pesos ang halaga ng nasirang pananim. Namimigay na ng ayuda ang LGU, lalo sa mga naantalang hanap buhay. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng habagat ng ilang bahagi ng Davao Region. Stranded ang mga sasakyan dahil sa tindi ng baha sa National Highway sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 23 nang nasawi dahil sa habagat at magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen. 13 naman ang sugatan at 15 nawawala. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, pinaghahanda na nila ang impact-based forecasting para may paalam sa publiko aling lugar ang pinakamaapektuhan ng pagbaha. Pipilitin natin na halos eksakto kung saan natin tingin yung bagsak talaga ng pagbaha. Kasi may mga mapa naman na ho tayo kung saan inaasahan talaga yung pagbaha at saan yung mga tinatawag na landslide prone area. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Isa sa nasalanta sa Palawan ang tanyag na tourist spot na El Nido. Kasama ring nalubog sa baha ang mga palayan sa probinsya. Para sa update, makakausap natin si Jerry Alili, ang head ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa ating mga kababayan na nanonood. Sir Jerry, kumusta na po ang lagay ng panahon dyan sa Palawan? Ngayon ay makulimlim, maulap at may pabugso-bugsong pag-ulan pa rin sa ilang mga munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Ilang bayan po ba ang naapektuhan ng pagbaha dahil nga po dito sa bagyo at habagat? Mula po noong nagsimula ito, noong September 12, ay nasa 13 out of 23 municipalities. Hindi po kasama dito yung Puerto Princesa sa mga affected. Pero ngayon po, yung pinaka-apektado ay yung Rojas, Palawan, San Vicente, El Nido, Taytay, at yung area ng Busuanga at Coron. At dito po sa sabi nyo nga po pinaka-grabeng naapektuhan ng habagat at bagyo, may mga baha pa rin po ba sa ilang lugar sa mga oras na ito at hanggang gaano kataas pa yung tubig baha? Sa ngayon po, bahagyang humupa na yung baha at passable na rin lahat ng ating mga kalsada. May mga mangilan-ngilan tayo ng mga nag-landslide pero inaayos na rin yung mga daanan para makatawid ang ating mga kababayan. Pero may mga kababayan pa rin tayo na nasa evacuation centers at out of 125 evacuation centers na inactivate natin, ngayon ay mayroon pa tayong 84 evacuation centers na mayroong 2,162 families na nasa loob
ng evacuation center. Sa buong Palawan po ito at hindi kasama yung Puerto Princesa. Kamusta po ang lagay ng ating mga evacuees? Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng LGUs natin ng ayuda. Kami rin po sa provincial government ay tuloy-tuloy. Inuuna po natin yung mga basic na pangangailangan. Nag-deploy na rin po tayo ng water and sanitation, water filtration system sa Rojas na unang humingi ng tulong dahil sa kakulangan na ng mainom na tubig sa isang barangay. At sa ngayon ay ongoing po ang aming rapid damage assessment and needs analysis para po mas matutukan namin yung mga talagang problema na nararanasan sa ground. At may casualties po ba, Sir Jerry, na naitala po sa Yes. Palawan? Yes, Cheryl, meron ng casualty. Meron kaming 8 na dead. May 8 na po ang namamatay. 4 po dito ay sa Rizal, Palawan, 1 sa Rojas, Palawan, at 3 sa Balabac, Palawan. At meron kaming pinaghahanap ngayon na 12 sa Balabac area. At tumutulong na rin po sa atin ng Philippine Air Force, ng Western Command, at yung Philippine Coast Guard, at yung ating mga MDRRMO sa Balabac. Bagamat masama ang panahon, medyo nahihirapan tayo pero tuloy-tuloy po ang ginagawang search and rescue operation. Yung pong 12 na sinasabi nyo, grupo po ba ito? Magkakahiwalay na insidente po ito ng mga kababayan natin, ng mga at tingin natin dito ay bibili o mag-trade o mamibili sa ibang lugar. Dahil nga isla po yung Balabac, kailangan nilang tumawid ng dagat. So, yung ilan po sa kanila ay tumaob yung kanilang bangka at yun nga hanggang ngayon pinaghahanap natin. Isa po sa nasalanta ang El Nido. Gaano po ba kalawak o kagrabe po ang tinamo ng tourist spot na El Nido? Isang malaking epekto po sa El Nido ay yung pagkatigil ng mga tourist activities dahil nga sa masama ang panahon. Kapag gale warning po ay yung mga island tours ay suspended, kaya po malaking epekto to sa ating mga kababayan. Ganon din po yung ating mga sakahan. Hindi lang po sa El Nido, kundi yung malaking producer ng palay o bigas sa lalawigan ng Palawan. Sa Northern Palawan, yung Taytay Palawan at saka yung Rojas Palawan, ay affected din yung kanilang mga palayan. At ang malungkot pa dito ay ito po ay unang cropping nila pagkatapos ng tagtuyot na nangyari nito nakaraang taon. Gaano po karaming farmers natin ang apektado on this? So meron na po tayong 362 families, farmer families na affected, around 1,386 individuals. Ang affected na so far sa buong lalawigan, and we expect na ang list na to ay tataas pa dahil sa ongoing ang aming ginagawang assessment doon sa mga barangays na hindi pa nakakapagpadala ng kanilang mga reports. Ano po ang plano ng provincial government kung paano po matutulungan itong mga farmer families po natin? Habang tuloy-tuloy po ang ginagawa nating assistance, pagpo-provide ng mga basic assistance sa ating mga kababayan, lalo na yung food assistance at pagbibigay ng mga mainom na tubig at health, ay ginagawa natin yung rapid damage assessment para po magkaroon tayo ng sapat na datos at maging dahilan para sa pag-provide ng tamang assistance. Lalo po sa ating mga farmers, nag-declare po ng state of calamity ang bayan ng San Vicente at hinihintay po natin yung ibang bayan kung mag-declare dyan. Pero isa rin po ito sa mga tinitignan posible mangyari ng provincial government. Pero ito po ay naaayon doon sa kung anumang datos na makuha namin sa pagkatapos ng rapid damage assessment and needs analysis na ginagawa natin. Panghuli na lamang po, pensahe sa mga taga-Palawan, lalo na po doon sa mga affected na pamilya. Assurance po, ano pong assurance ang maibibigay ng provincial government po sa kanila? Sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga affected at sa ngayon ay nasa evacuation center, rest assured po na magpapatuloy ang ginagawa nating pagbibigay ng assistance at yung ating mga kababayan na nawala ng kabuhayan at naapektuhan yung kabuhayan, tuloy-tuloy po ang ating ginagawang assessment para po maibigay ng provincial government at maiparating din natin sa national government
yung kanilang pangangailangan para po mabawasan yung problema kanilang kinakaharap at haharapin pa sa mga susunod na araw, at makapag-provide din kami ng angkop na ayuda o assistance sa lahat ng ating mga apektadong kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you for the update. Palawan PDRRMO Head Jerry Alili.